Ingatan ang mga puso ng ating mga anak. February 24. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Mateo Kapitulo 6 versikulo 21. Si Anthony ay isang ama na naranasan din ang parehas na kalungkutan na dinanas ng libo-libong mga Kristiyanong magulang. Tinalikuran ng kanyang 3 mga anak ang iglesia. Namumuhay na sila sa kani-kanilang sariling pamilya at wala nang balak na bumalik sa pagsamba. Palaging inaaya ni Anthony ang kanyang mga anak na magsimba, at kapag may pagtitipon ang pamilya, palagi siyang nagsasalita tungkol sa panganib ng pagiging malayo sa Diyos. Hindi gusto ng kanyang mga anak na marinig ang mga bagay na ito, kaya kinausap nila ang kanilang tatay na wag na itong sinasabi sa iba at wag na rin silang ayain magsimba dahil wala na silang balak na bumalik pa. Nagpasya si Anthony na pag-ibayuhin ang kanyang pananalangin para sa kanyang mga anak. Isang umaga samantalang ipinapanalangin niya sila, ang talatang ito sa Mateo Kapitulo 6 versikulo 21, ang sumagi sa kanyang isipan. Kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Sa tuwing nananalangin siya ay patuloy na nagbabalik ang talata sa kanyang isipan. Nagpasya siyang kausapin ang kanyang mga anak at sabihing pinili niyang ipagkaloob ang kanilang mga kahilingan, kaya hindi na niya sila pipilitin bumalik sa iglesia sa kondisyon na kanilang ibabalik ang kanilang mga ikapo at mga handog. Naisip ng mga anak ni Anthony na maganda ang ganitong kasunduan at hindi na sila gagambalain pa ng kanilang tatay na dumalo sa iglesia. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang 3 anak ay muli niyang nakita sa iglesia. Ang wika ni Ellen G. White, may malaking kapabayaan sa panig ng mga magulang sa hindi paghahanap ng paraan upang magkaroon ng pagnanais ang kanilang mga anak na gumawa sa gawain ng Diyos. Sa maraming pamilya, tila baga nakakaligtaan ang mga bagay na ito para sa kanilang mga anak na parang wala silang obligasyon dito. Ang iba pang mga magulang ay ninanakawan ang Diyos sa kanilang mga ikapo at mga handog upang mag-ipon ng kayamanan para sa kanilang mga anak. Hindi nila iniisip na sa paggawa nito ay binubuksan nila sa kanilang mga mahal sa buhay ang isang pintuan ng tukso na kadalasan ay magdudulot ng kanilang kapahamakan. Counsels on Sabbath Schoolwork. Pahina 140. Panawagan. Humiling sa Panginoon na tulungan ang inyong mga anak na palaging unahin ang Diyos at ang kanyang gawain.